Kumusta? Pag-usapan natin ngayon ang isang napakahalagang batas, ang Republic Act 10754. Ito ang magsisilbing guide natin para lubos na maunawaan ang mga benepisyo at pribilehyo para sa ating mga persons with disabilities o PWDs. Alam nyo, ang batas na ito ay higit pa sa simpleng diskwento. Ang nasa puso nito ay itong quote na to. Isang matibay na pangako na bumuo ng isang lipunang tunay na nakasuporta at kasama ang lahat. Ito yung pinakadiwa ng pag-uusapan natin ngayon. Okay, so heto ang magiging takbo ng usapan natin. Uunahin natin kung bakit ito isang law for empowerment. Tapos susuriin natin yung 20% privilege at kung paano ba talaga ang tamang pag-compute niyan. Aalamin din natin yung hiwalay na 5% discount para sa groceries at syempre yung mga importanteng rules na dapat tandaan. Tara, simulan na natin! Okay, unang bahagi ng batas para sa empowerment. Bakit nga ba ito tinatawag na batas para sa empowerment? Ano ba talaga ang layunin nito? Well, sa esensya, ito ang sinasabi ng RA 10754. Simple lang, pero napakalakas ng dating. Ang mga PWD ay may karapatan sa at least 20% discount, 8 full exemption mula sa 12% value-added tax o VAT. Tandaan nyo, dalawa yan ha, 20% discount at VAT exemption sa mga piling produkto at serbisyo. Ito ang pundasyon ng lahat. Ngayon, pasok tayo sa pinakasikat na benepisyo, ang 20% core privilege. Pero teka, bago pa man natin pag-usapan ng discount, may isang napaka-common na issue. Yung sa ID? Ito ang tanong. Paano kung nasa counter ka na, tapos sinabi sa'yo, sorry po, hindi po namin ma-verify ang ID ninyo online ngayon. Pwede ka ba nilang tanggihan dahil lang doon? Ang sagot, isang malaking hindi. Malinaw na malinaw po yan. Ayon mismo sa Department of Justice, ang pagtanggi sa discount dahil lang hindi nila ma-verify on the spot yung ID mo ay isang paglabag sa batas. Basta't valid ang PWD ID na ipinakita mo, sapat na yon. So saan mo pwedeng gamitin itong 20% discount at VAT exemption? Well, unahin natin ang pinaka-importante, kalusugan. Kasama rito ang mga gamot basta may reseta, pati na rin mga medical devices tulad ng wheelchairs at hearing aids. Kasama rin ang professional fees ng mga doktor at syempre mga serbisyo sa ospital at laboratorio, mapa inpatient man o outpatient. At eto, napaka-importanting detalye, lalo na sa hospital bills. Nilinaw na ng DOJ na dapat i-apply ang discount sa buong hospital bill mo. Yes, buo. Kahit pa na-issue lang yung PWD ID mo habang naka-confine ka na. Kasi ang kinikilala ng batas ay yung condition mo, hindi yung petsa kung kailan lumabas ang ID mo. Okay, so alam na natin kung saan ito valid. Ang susunod na tanong, paano ba talaga ang tamang pagkwenta nito? Kasi, hindi lang siya basta 20% off. Dito madalas may kalituhan, pero pag naintindihan mo to, makikita mo kung gaano kalaki talaga ang natitipid mo. Okay, tatlong simpleng steps lang to. Una, kailangan mo nang tanggalin ang VAT. I-divide mo lang yung total bill sa 1.12. Pangalawa, yung sagot doon, i-multiply mo sa 0.20 para makuha ang 20% discount. At panghuli, ibawas mo yung nakuha mong discount mula doon sa presyong walang VAT. Yun na yung final na babayaran mo. Para mas madali, gamit tayo ng example. Sabilin natin ang bill mo sa restaurant ay 1,000 piso. Step 1, tanggalin ang VAT. So 1,000 divided by 1.12, ayan, 892 pesos 86 cents. Step 2, kunin ang 20% niyan, which is 178 pesos 57 cents. At step 3, ibawas mo yon. So ang final price mo ay 714 pesos 29 cents na lang. So anong ibig sabihin niyan? Ang total effective discount mo ay hindi lang pala 20%. Umaabot siya sa halos 28.6%. Wow, di ba? Ang laki ng difference. Yan ang power ng pinagsamang VAT exemption at 20% discount. Pero teka, hindi pa tayo tapos ha. Bukod sa 20% privilege na yan, may hiwalay pa na 5% special discount. Ito naman ay para sa mga groceries. At importante, linawin natin na magkaiba to. Okay, tingnan natin side by side. Yung 20% para yan sa gamot, serbisyo, kainan. May kasama yung VAT exemption at walang limit. Sa kabilang banda, yung 5% para lang ito sa mga basic groceries at prime commodities. Importante, walang VAT exemption dito at may lingguhang limit. So ano ba yung mga kasama sa 5% discount?
Basically, yung mga pang-araw-araw na pangangailangan natin tulad ng bigas at tinapay, mga sariwang karne at manok, itlog, gatas, gulay, mantika, asukal, pati na rin sabong panlaba. Paano naman ito gamitin? May ilang rules. Una, may limit na 2,500 pesos na purchase kada linggo. So ang maximum discount mo ay 125 pesos. Pangala, kung may natira sa limit mo, hindi mo yun pwedeng i-carry over sa susunod na linggo. At panghuli, kailangan mong ipakita ang iyong PWD ID at yung purchase booklet. At para sa ating huling bahagi, pag-usapan natin ang ilang key rules para masigurong maayos nating nagagamit ang lahat ng benepisyong ito. Okay, dalawang napaka-importanteng rules. Una, no double discounts. Kung may promo, kailangan mong pumili, yung promo ba o yung PWD discount. Ang rule of thumb, piliin mo kung saan ka mas makakatipid. Pangalawa, and very important, exclusive benefit ito. Ang mga discount ay para lang sa PWD at hindi pwedeng ipasa o ipagamit sa iba. At ang pinakamahalaga sa lahat, paano kung may isang establishment na ayaw talagang ibigay ang karapatan mo? Tandaan, may magagawa ka. Pwede kang maghain ng reklamo sa inyong local na Persons with Disability Affairs Office o PDAO o direkta sa National Council on Disability Affairs o NCDA. Huwag kang matakot, ipaglaban mo kung anong nararapat para sa'yo. Tandaan, ang pagiging informado sa iyong mga karapatan ang pinakamalakas mong sandata. Kaya maging maalam, maging mapanindigan, at wag na wag mag-atubiling i-claim ang mga benepisyong nararapat para sa iyo sa ilalim ng batas.